Dili lang usa, apan daghang paryente nga nagapanarbaho sa Middle East ang gikabalak ang mawadan og trabaho ni Yasmin Abbas. Lakip na ang iyang ig-agaw nga nurse, cashier sa usa ka kumpanya ug ang anaa sa oil industry. Daghan kuno ang apektado sa padayong pag-ubos sa presyo sa produktong lana ug ang padayong pagkayab sa gyera sa maong mga nasud. Uy, matatakot kami. Bakit? Kasi doon sila naghahanap buhay sa Saudi. Baka mawalan sila ng sweldo. Wala silang sweldo dito sa Philippines. Yun ang inaasahan nila . Samtang naglaom si Abu Salman Panganga nga unta maundang na ang gyera sa Middle East nga usa sa mga rason sa pag-uli sa mga OFWs. Aduna usab siya mga paryente nga namuyo og nanginabuhi sa Mecca, Al-Kubar ug Riyadh nga kaluluoy kun kuno mawadan og trabaho. Bisan pa man og mga lumulupyo sa nasud ang nakabinipisyo sa pag-ubos sa presyo sa lana, apan mas dakong kawadon kuno sa ekonomiya kung muubos ang remittances sa mga Pinoy, partikular na ang gikan sa Middle East. Sana wag na lang sila umuwi dito dahil yun ang tulad ng sinabi ko na babagsak ang ekonomiya natin. Palaki-laki namin ang remittance ng mga taga Middle East, OFW natin sa Middle East. Sana wag lang mangyari na makakauwi na sila ng Sana matapos yung gira ng Middle East para wala nang problema. Hindi maapektado yung mga pati tayong mga Pilipino na maapektado. Matod sa Department of Labor and Employment Condoli Jensan, wala pa sila na monitor ng mga overseas Filipino workers nga nanguli gikan sa Middle East. Apan andam kuno ang buhatan nga buhatag og ayuda ug alternatibong panginabuhian sa mga muuling OFWs pinaagi sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA ug NRCO. We actually have programs for them, no. Meron kami yung NRCO, National Reintegration Center for OFWs, and of course ang OWA may maitulong din naman specifically on their livelihood projects. In case po na may ma-receive kami na report sa Dole Jensan, gagawan naman namin sila ng profile nila para malaman namin ano yung skills, ano kaya yung gusto nilang livelihood project, and then we can assist them in their preparation of their project proposal, and then we can facilitate also referring them to OWA and NRCO. Wala usab kunoy angay ikabalaka ang pamilya sa mga OFW sa nasud Pilipinas. May safety net naman na ginagawa yung mga government agencies for our OFWs who would be affected. Jess Saladuna, Brigada News.